Junel, magkapatid ang ama ninyo. Okay, tapos naging kayo, nagkakilala kayo sa binyagan. Paano mo nasabing huli na ang lahat nung nalaman mong may lito? 2 linggo na kayong may relasyon nun? Agad-agad? Oo po. So, gaano na katagal ngayon ang relasyon nyo? Magdadalawang buwan na po. Bagong-bago. Oo. Alam mo na may Ronald? Hindi po. Kailangan ko lang ito ko lang po nalaman na siya pala yung dating asawa ni Emmy. Hindi ka ngayon magalit, Kuya Ronald, kay Junel dahil kamag-anak siya ng kinakasama mo. Yun nga po nakakapagtaka bakit eto po Ang dami naman lalaki. So bakit mo pinatulan si Junel, Ate Emilia, kung may lito ka na? Dahil alam kong asawa niya yung Liti na yan, pangalang Liti. Hindi, mahal ko na si Junel. Alam mo pala mahal ko na si Junel. Ang sabi niya, Junel, ikaw ang mahal niya. Pero matapos mong marinig na may Ronald pa, nagkita pa sila ni Ronald at hindi pa rin pala talaga sila hiwalay nung lito, 2 buwan pa lang kayo, masasabi mo bang pagmamahal yon yung naramdaman mo kay Aling Emilia? Magsasama po kami ni pupunta po kami ng Davao. Doon po kami titira sa nanay niya. So, diretso ang tanong, mahal mo ba si Aling Emilia? Opo. Hindi pala buhok, kilay yung mahaba. So wala naman din nga naman tayong magagawa kung talagang ang si Junel at si Ate Emilia ay nagmamahalan. Ha? Lolokohin din po ito. Lolokohin din. Paano po ninyo nasabi? Mahilig sa lalaki. Teka muna, Junel, ang tanong ko, paano kayo mabubuhay ni Aling Emilia? May trabaho? Wala po Paano kayo mabubuhay, Aling Emilia? Hindi nakakain ng pag-ibig na parang chicharon. Ang chicharon, kahit papano, kahit puro hangin, nakakabusog. Sabi po niya, magtatrabaho din naman po siya Magtatrabaho din siya. Ang tanong ko, Ate Emilia, sa 2 buwan, nakailang beses na kayo nag-date ni Junel? Maraming beses na. Maraming beses na. Maraming beses na. Saan galing ang perang pinang-date nyo? Kay Lito po, kay Lito. Hindi ka ba naawa kay Lito, Ate Emilia? Naawa po ako sa kanya, kaso awa lang. So bakit hindi mo na lang siya palayain? Ayaw naman niyang humiwalay sa akin Sandali, abot ba dyan? Ganchilyo na tayo. Tirintas. Abot niyo ulit. Patawarin, ina ng awa. Ikaw na. Ba't ako nahirapan maghanap? Ikaw lahat na, Amon ko. Simula kasi akong nagmahal dyan, na niloloko ako, parang baliwala na sa akin ng mga lalaki. Bakit siya? So, ibig mo sabihin, iwalayan mo rin siya pag tagal-tagal? Kaya ko rin siyang ibagsak pag nagkataon, pero... Sana 3 ang puso ko. Parang matapos mong marinig ang lahat ng ito, Kuya Lito, mahal mo pa ba si M? So ikaw, Junel, kahit narinig mo ang lahat ng ito, mahal mo pa rin si Ate M? Opo. Ilang taon ka na, Iho? 25 po. 25. Ikaw, Ate M? 34. Ha? 34. 34. Wala namang kinalaman ng edad sa pagmamahal. Pero sa palagay mo ba, hindi na magbabago ang isip mo? Hindi na kayo, kumbaga, magiging tapat ka na kay Junel? Opo. Kung talagang ayaw mo na kay Kuya Lito, ganon din kay Ronald, siguro ito na ang pagkakataon na matapos na ang dapat matapos at kung
mabibigyan ng pagkakataon na magtuloy-tuloy ang pagsasama nyo ni Jonel, ay siguro pag nakausap kayo ng ating trio tagapayo, mas mauunawaan ninyo yung laging sinasabi ng lahat, ano nga ba ang pag-ibig? Lahat naman tayo, gusto lang natin ang umibig at ibigin tayo. Sana, pag nakausap nyo ng malapitan ng ating trio tagapayo, mas matimbang mo na ang lahat, Ate Emily. Alam mo, hindi naman sa dinidiscourage kita, pero mag-isip ka. Kasi ilang beses niyang sinabi yun at ilang beses kong narinig para makaganti sa lahat ng mga lalaki. Ay, kayo nag-aawa. Ito rin, no, aabot sa away. Ito, di mas maigi siguro, di ba? Hiwalay na lang. So, ibig sabihin, tapusin na natin na maayos to. Kay Lito. Nasaktan din namdam namin ng lalaki. Kahit lalaki siya, sasaktan din, di ba? Ang gustong malaman ng mga kasawsawan natin dito nga sa Alaminos, Pangasinan ay kung ano ang magiging desisyon ni Ate Emily sa sitwasyon na ito, Attorney Ben, at kung yung tatlong lalaking kanyang nasaktan ay naliwanagan po ba? Ako, Tiangami, ay kinausap ko po ng masinsinan nitong si Jonel. Sapagkat siya ay bata pa, 25 years old lang nitong si Jonel. At sabi ko sa kanya, Jonel, mag-isip-isip ka. Lagi mo sinasabing mahal mo itong si Emily. Ngunit, alam mo, Jonel, ilang beses na sinabi ni Emily kanina na gusto lang niyang gantihan lahat ang mga lalaki. Kaya sana sa mga pananalita niyang ito, ikonsidera mo ito. Ano ba talaga ang motibo nitong si Emily? Pagmuni-munihan mo kung talagang seryoso itong si Emily na talagang magkaroon kayo ng pangmatagalang relasyon. So sana, Jonel, pag-isipan mo ito at ikonsidera mo kung saan talaga patungo ang inyong relasyon ni Emily. Emily, siguro dapat mong isipin dito unang-una, no? Walang nabubuong pag-ibig sa paghihiganti. Kasi imposible yon eh. Puro emosyon yon. Hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon mag-isip kung hindi ang sabihin mo lang sa isip mo na ay kailangan makapaghiganti ako sa mga kalalakihan. Bakit hindi mo isipin ang pagiging isang babae ay unang-una, ikaw ay isang ina. Dahil kung pinapahalagahan mo ang pagiging isang ina, wala ka dito, nasa Davao ka. Iniwanan mo ang anak mo nung mag-iisang taon pa lang. Ang isipin mo muna dito ay maging isang mabuting magulang at maging mabuting ina. At para naman sa'yo, lastly, alam mo, medyo natatakot lang ako sa'yo, Lito, ha? Kung sakasakali na mahihirapan ka makamove on, punta ka lang sa amin, gawan mo ng paraan na makamove on ka nang hindi umiinom ng alak. Yun lang. Nais ko pong pagtunan ng pansin itong si Aling Emilia dahil po sa mga sinabi niya kanina, nabagabag po ako dahil sabi niya na tinatakot daw siya, pinagbabantaan ng buhay, kaya sumasangayon na lang siya na sumama nito kay Ronald, di ba? Kung sinabi na tinatakot ka nitong si Ronald, kung gusto mo na hindi mangyari ang ito, ay dapat ikaw na nag-control. So ikaw po ang binigyan ng Panginoon. Tayong lahat ay binigyan ng Panginoon itong sinasabi nating kalayaang mag-isip. Pumili kung ano ang nararapat at iwasan po ang hindi karapat-dapat. Huwag magpatalo sa damdaming hindi dapat. Tumayo ka, mag-move on ka na. Salamat po.